Magandang araw po, Pastor Marcelo Bangilanto, at magbabahagi na naman ako ng salita ng Diyos habang tayo po ay nasa ECQ pa rin. Ang mga iba ay ma-extend, ang mga iba ay hanggang 30. Ngunit anuman ang ating kalagayan, tayo ay nasa tahanan o nasaan man at kayo ay nakikinig sa maikling mensaheng ito, nawa ay may maaral kayo, may matutunan kayo. Pinamagatan ko ang maikling ibabahagi kong ito ng walang bayad. Sa ating kapanahonan na ito na nasa quarantine tayo, marami po sa atin ang nakakaranas na tumanggap ng walang bayad. May mga tumatanggap ng bigas, sapo-sapong bigas, grocery, gulay, at iba pa. Kaya nga lang, sa kabilang banda, mayroon naman yung mga nagko-complain na wala daw silang natanggap, wala daw rasyon sa kanila, wala daw silang kahit anuman na natanggap. Salamat naman po sa Diyos dahil ako din ay nakatanggap ng libreng gulay, nakatanggap din ako ng libreng saging, nakatanggap din ako ng bigas, at saka sardinas. Salamat naman sa Diyos sa kanyang provision. Ano man ang iyong naranasan sa panahon ng pandemic na ito, sa panahon na tayo nasa quarantine, hayaan po ninyo, hayaan po natin na ating pong pagbulay-bulayan ang mga ilang talata sa Biblia para maunawaan po natin itong topiko na nais kong saglit na talakayin na pinamagatan ko ngang walang bayad. Ang mga talakayin ko pong mga talata ay matatagpuan, karamihan ito or lahat po ito ay makikita sa Aklat ng Roma. At sisimulan ko po sa Roma chapter 3 verse 23 sa Magandang Balita Tagalog version. At ganito po ang sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos na ito, lahat daw ay nagkasala, walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang katanungan po dyan, or ang tanong po natin dyan ay, papaano nangyari yan? Wala naman akong kasalanan, wala naman tayong kasalanan. Kaya lang, ang sabi ng Biblia, tayo daw lahat ay nagkasala at hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Paano nangyari ito? Ang sumunod po na verse ay kanyang sasagutin. Doon po sa Roma chapter 5 verses 12, ganito ang sinabi niya. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan po ang sabi ng Roma chapter 5 verse 12 na ang ibig sabihin, dahil daw sa kasalanan dahil daw sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang taong ito sa lahat ng tao. Dahil nagkasala yung isang taong ito yung dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan sa buong mundo. At dahil pumasok sa lahat ng tao, ganon din ang kamatayan. Dahil ang sabi niya dyan sa huling phrase niya ay, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So mas higit pala ito kaysa sa coronavirus. Dahil lahat ng tao ay affected. Lahat ng tao, walang exempted dito. Lahat ng naipapanganak at maipapanganak pa. Ang sabi ng salita ng Diyos ay nagkasala. Mayroong kasalanan. At ang magpalala pa dyan, itong Romans 6:23, na ang sabi niya, sa unang phrase din niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran daw ng kasalanan na ito ay kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay mamamatay naman talaga. Kahit na walang coronavirus, mamamatay pa rin tayong lahat.
na mga tao. Dahil ayon dito sa Romans 6:23, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Dahil lahat ng tao ayon sa Romans 3:23 ay nagkasala, kaya lahat tayo ay mamamatay. Na ang naging rason kung bakit tayo lahat nagkasala, dahil nagkasala si Adan na ating ninuno. So ang pinakapuno pala ng lahat ng mga sakit, problema sa mundong ito na hindi natin maunawaan, virus man yan, ang pinakapuno niyan or ang pinagmulan niyan ay dahil doon sa pandemic na tinatawag kong ang kasalanan. Pandemic ng kasalanan o virus ng kasalanan, na yan ay nakapasok sa lahat ng tao at walang exempted dyan. Kaya walang exempted, mamamatay tayong lahat. Yan ang sinasabi doon sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, mayroong mabuting balita. Ang mabuting balita ay sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Habang tayo'y makasalanan, ang kalagayan natin ngayon ay tayo'y makasalanan lahat, namatay si Hesus Kristo para siya ang bumayad ng ating kasalanan. Ang sabi doon sa Romans 6:23, balikan natin yung kasunod na phrase, dahil hanggang doon sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan lamang ang ating binasa. Ang kasunod noon ay sabi niya, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nandito po yung ating topic. Ang sabi natin kanina ay ang ating pag-uusapan ay walang bayad. Ngayon, nakita natin dito sa verse na ito na ang walang bayad na aking tinutukoy dyan ay ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Iniaalok ng Diyos sa lahat ng tao. Wala nang bayad. Bakit? Binayaran ito ni Hesus Kristo. Si Hesus Kristo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, iyan ang kabayaran. Kaya inaalok niya ito sa lahat ng tao na infected ng tinatawag kong puno ng virus na ito, yung kasalanan na nagmula kay Adan at Eva. At ngayon, hindi natin kayang gamutin yan. Hindi natin kayang solusyonan yung kasalanan na yan. Ang naging solusyon ay si Hesus Kristo. Dahil nung sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na huwag niyong kainin ang kahoy na yan, dahil kung kainin ninyo yan, mamamatay kayo. Yan ang kanyang batas. Yan ang kanyang command. Ngunit kinain nila. So ano ngayon ang nangyari sa kanila? Namatay sila. At hanggang ngayon, tayong mga anak-anakan nila, lahat ng henerasyon na lalabas, mamamatay tayong lahat. Dahil iyan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos. Dahil hindi gusto ng Panginoon na tayo'y mamamatay. Dahil ang ibig sabihin ng salitang kamatayan dyan sa verse 6:23 na ating binasa na yan ay dalawa. Ang ibig sabihin ay yung kamatayang spiritual at kamatayang physical. Ang mangyayari po sa atin, pag namatay tayo, ang tawag dyan ay physical. Pero kung humarap ka sa Diyos at ang iyong kaluluwa na yan ay hindi makapasok doon sa kanyang kaharian, ang tawag naman dyan ay kamatayang spiritual. At dahil mayroon tayong kasalanan, mamamatay tayo physically, mamamatay din tayo spiritually, na ang ibig sabihin, maihiwalay tayo sa Diyos. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Hindi niya gusto. Kaya nga ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para siya ang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang iyan ang maging bayad para pwede niyang ipagkaloob, pwede niyang ibigay sa atin ng libre, walang bayad, itong buhay na walang hanggan, na yan ang hinahanap ng maraming tao ngayon. Takot na takot ang marami na magkaroon ng mamatay o kaya ma-virus dahil sila'y mamamatay. Ngunit mayroong inaalok ng Diyos. Ang sabi niya, buhay na walang hanggan, walang bayad.
dahil binayadan ni Hesus Kristo nung siya'y namatay sa krus. Ang katanungan na lang ngayon ay, ano ang gagawin natin para matanggap natin ang buhay na walang hanggan na yan? Nandito lang din sa Roma chapter 10 verse 9 and 10 ang kasagutan. Ang sabi niya dito, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ituloy ko sa 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kaniyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kaniyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Ano pala ang kailangan natin gawin? Ayon sa versikulong ito, sabi niya, ipahayag ng ating bibig. Ang ibig sabihin, kailangan mong sabihin na oo, tinatanggap ko yung buhay na walang hanggan, na walang bayad. Oo, naniniwala ako na si Jesus ay muling nabuhay. Oo, pinaniniwalaan ko mula sa aking puso na siya ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kailangan natin palang personally na sabihin yan. Dahil kung dagdagan ko pa ng isa pang verse, Romans 10:13, ang sabi niya, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Kailangan pala nating tumawag. So paano ba tumawag ang isang tao sa Diyos? Hindi ba sa pamagitan ng panalangin? Tatawag tayo sa Kanya, Ama naming Diyos, naniniwala ko, Ama naming Diyos, tinatanggap ko yung buhay na walang hanggan. Iyan po ang hinihintay ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. Mayaman man, mahirap man, may pinag-aralan, pantay-pantay po yan, walang pinipili ng Diyos. Inaalok niya po ang libre, walang bayad na ito na buhay na walang hanggan. Kaya anuman ang iyong kalagayan, katulad ng sinabi ko kanina, nakatanggap ka man ng tulong sa gobyerno, nakatanggap ka man kung ano-ano na tinanggap mo habang nabubuhay ka, nabubuhay tayo sa mundong ito. Mayroong isang pinakamahalaga na kailangan mo matanggap. Ayon nga po sa mga kasabihan or sinasabi nila na ganito, mas nakakatakot ang mamatay na walang buhay na walang hanggan. Nakakatakot ng mamatay na hindi mo pa tinanggap yung buhay na walang hanggan. Mas nakakatakot ang mamatay na wala kang buhay na walang hanggan kaysa mamatay sa virus na ito. Dahil ang katotohanan, kung mamatay ka, anuman ang sanhi ng iyong kamatayan, either virus man yan or ibang klaseng sakit at iba pang mga namamatay ngayon, ang mahalaga po doon ay tinanggap ba niya, tinanggap ba nila yung alok ng Diyos na libre, walang bayad, na buhay na walang hanggan. Dahil kung tinanggap nila, tinanggap niya ang isang taong yan, ay walang problema. Hindi masyadong nakakalungkot dahil pupunta siya doon sa kaharian ng Diyos. At doon yung buhay na walang hanggan na binabanggit sa mga bersikulo ng Biblia or binabanggit ni Hesus Kristo na ang sabi niya, ipagkakaloob niya yung buhay na walang hanggan. Trinabaho niya yan. Kaya kapatid, kaibigan, sino ka man na nakikinig sa sandaling ito, mayroong paanyaya, panawagan ng Diyos sa iyo. Marahil matagal ka ng Kristiyano, marahil sabihin mo, lagi naman akong pumupunta sa church. Marahil sabi mo, nabautismohan naman ako. Pero ang katanungan ko ngayon, totoo bang tinanggap mo yung walang bayad na iniaalok ng Diyos sa iyo? Kung hindi, kapatid, bakit hindi mo kunin ang pagkakataon na ito na yumuko at magbulay-bulay at tanungin ang sarili, oo nga ba, totoo bang tinanggap ko itong buhay na walang bayad na binibigay ng Diyos? Buhay na walang hanggan na ito'y ibinibigay ng Diyos.
At kung sinasabi mo na, ewan ko, hindi ko sure, hindi ko alam, bakit hindi ka sumabay sa maikling panalangin ito? Tutulungan kita, ililid kita. Ako lamang ay gawin mong guide. Ngunit ikaw personally, tumawag sa Diyos. Yan po yung sinabi ng mga verses na ating binasa. Kaya't sandali, sumunod ka sa maikling panalangin ito, kapatid, kaibigan, sino ka man na nagnanais na tanggapin ang buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, naniniwala po ako na ako ay isang makasalanan at hindi ko kaya na iligtas ang aking sarili. Naniniwala po ako na sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagbayad ng aking kasalanan. Sa oras na ito, inaamin ko na hindi ko kayang solusyonan at salamat dahil ikaw ang gumawa, ikaw ang nagbayad, at sa sandaling ito, tinatanggap ko yung walang bayad na buhay na walang hanggan na inaalok mo sa akin ngayon. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na siya'y muling nabuhay. Sumasampalataya ako na siya ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, inaanyayahan kita, Panginoong Jesus. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Tulungan mo ako na sumunod sa lahat ng iyong kalooban. Isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa libre na buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po kung sumunod ka sa maikling panalangin yan. Magpatuloy ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. Basahin ang salita niya, sundin or gawin or i-apply ito sa ating buhay. Yan po ang pinakamahalaga. Kung tinanggap mo yung walang hanggang buhay na libreng alok ng Diyos, anuman ang mangyari sa mundong ito, ikaw ay nakakatiyak, nakapiling mo ang Diyos pagmatapos ang buhay mo, buhay natin sa mundong ito. Maraming salamat. God bless you, kapatid. Magpatuloy ka.